boys are in a world. You serious? You boys have woke up the devil. Welcome back sa PS Rewind. Noong 1878, lumipas na ang panahon ni Colton kahit siya pa ang pinakamapanganib na hitmang nabubuhay sa mundo. Salamat sa impluensya ng asawa niyang si Ruth, iniwan niya ang dati niyang buhay at namuhay na lang ng mapayapa bilang magsasaka, pagtitinda at tinuon ang lahat ng oras niya para sa pamilya. Higit sa lahat, prioridad niya ang kaligtasan ng anak nilang si Brooke na 12 anyos pa lang. Minsan ay hinatid ni Colton ang anak niya sa eskwelahan at sa usapan pa lang nila, halatang kaugali ni Colton ang anak niya na tigasin at walang emosyon. Kaso pagdating nila, wala palang klase dahil may sakit ang teacher nila. Pinapauwi na siyang mag-isa ng papa niya pero ayaw niya dahil kabilin-bilinan ng mama niya ang bawal siyang mag-isa. Kaya sumama na lang siya kay papa niya sa shop nila. Nag-aral si Brooke habang nagtitinda naman si Colton. Morning, Mr. Briggs. Morning, Mr. Jeffers. Sa bahay naman ay nagsasampay na si Ruth nang magulat siya nang may grupo ng 4 na lalaki na sina Boots, Mike at si Tanda na pinangungunahan ni James ang tumambad sa kanya. Sa una ay nagtatanong lang ito ng direksyon pero iba na ang nararamdaman ni Ruth kaya bumalik na siya sa bahay nila pero naabangan na din pala siya. Tumakbo siya papunta sa kamalig nila para magtago. We need to quit echoing around. Nakita nila ang pangalan ni Colton sa may saddle. Ibig sabihin, asawa ni Colton ng babae. Nang marinig ang pangalang Colton ng mga kasama niya ay nangilabot agad sila sa takot. Binalaan sila na ihanda nyo na ang mga buhay nyo. Iisa-isahin kayo ng asawa dahil sa ginawa nyo sa akin. You boys have woke up the devil. Damn it, Jimmy. You bringing hell down Pero on hindi takot si James kasi sinadya niya pala ang lahat ng to para kay Colton at papatayin niya na si Ruth. Samantala, pasara na sila Colton ng tindahan kaya uuwi na rin sila. Pero ibang mga tao na ang naabutan nila sa bahay nila. Nilapitan sila ng marshal at nangilabot ng malamang pagmamay-ari pala ang bahay na ito nila Colton na isang walang awang hitman. Nakisimpatya si Marshall at sinabing pinatay ang asawa niya. Nilibing niya si Ruth pero hindi man lang umiyak si Brooke tulad niya. Nagkwentuhan sila ni Marshall. Hindi man niya nakitaan ang kanyang ama na humawak man lang ng baril. Sinabi sa kanya ni Marshall na marami nang napatay ang papa niya at pinakakinakatakutan na sa buong bansa. Kaya namangha si Marshall kung paano ito nabago lahat simula nang mapangasawa niya si Ruth at naging simpleng magsasaka na siya. Tindero at mabuting asawa. Gustong malaman ni Colton ang mga pangalan ng pumatay sa asawa niya pero ayaw sabihin ni Marshall dahil alam na ang gagawin niya. Kaya nangako na lang si Marshall na sila na ang aaresto sa mga ito at bibitayin para managot sila sa mga ginawa nila. Pero sa ngayon, prioridad muna dapat ni Colton ang kalagayan nilang mag-ama. Lumalim na ang gabi. Tiningnan ni Colton ang kamalig at lalo siyang nanggigil at tumangis nang makita ang ginawa sa asawa niya at nakita niya pa ang iniwang mensahe gamit ang dugo niya. Kaya alam na ang sunod niyan. Siguraduhin yung alam nyo kung sinong binangga nyo dahil narito na ang pagbabalik ng kinatatakutang hitman sa kanyang paghiganti. Sinama niya ang anak niya at umalis na sila. Sinunog ang bahay kasama ng lahat ng mga alaala ni Ruth. Kinabukasan, masaya si Ruth nang malamang ipaghihiganti nila ang pagkamatay ng mama niya at na-miss ang lahat ng alaala nila sa bahay na yon. Nagpahinga muna sila at kumain. Nag-aalala si Brooke. Baka hindi nila mahabol ang mga pumatay kung magpapahinga sila. Pero sinabi ni Colton na alam niya ang galawan ng mga kriminal at alam niyang nasa paligid-ligid pa sila. Samantala, ang grupo ni Marshall ay tinutugis na sila James pero biglang umatake pa sa kanila ng isang ambush. Nagsitago ang iba at may ilang sugatan. Buti na lang, magaling din si Marshall kaya umatras na muna sila James.
Nagalit si James dahil basta-basta na lang umatake si Boots at hindi pa inuna ang Marshall. Mapupurnada pa tuloy ang plano nila. Pero mas inaalala ng iba na mas kinatatakutan pa nga nilang makaengkwentro si Colton at pasalamat na wala siya ngayon. Gumising na sila dahil narinig ni Colton ang barilan nila at nagpatuloy sa lakbayin. May paparating. Kailangan nilang kunin ang kabayo niya para mas bumilis ang biyahe nila. Kaya nagplano silang dalawa. Nahaharangin siya ni Brooke at iiyak para tutukan siya ni Colton. Ang problema nga lang ay hindi marunong umiyak si Brooke. Kaya sinabihan siya ni Colton na magkunwari ka na lang. Wah, wah, my baby, my baby. Wah, 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 Okay, little girl. wah, wah. Isa pala siya sa mga sugatang kasama ni Marshall. Agad na tinuro sa kanilang lokasyon ni Marshall. Nilunasan ni Colton ang mga sugat nila na sabi ni Marshall na huwag mo nang ituloy ang iniisip mo. Isa itong krimen. Huwag mo nang balikan ang dating ikaw. Huhulihin namin sila at mananagot sila sa ginawa nila. Katulad ng ginawa nyo ngayon, huwag na. Hahanapin ko sila at papatayin ang sino mang hahadlang sa akin. Maski pa kayo. Maski ang mga hindi nakasubscribe sa channel na to. Kaya inakala niyang papatayin na ni Colton ang kasama niya. Kaya sinabi niya na ang pangalan ng pumatay na sina James at ang mga kagrupo niya at kung saan sila pupunta. Nang malaman nito ay dinala nila ang mga armas ni Marshall pati ang kabayo niya at iniwan silang nakagapos baka maging hadlang pa sila. Sila James naman ay narating na ang hideout nila at nakasumpong ng baul ng pera. Kaso di nila ito magagamit sa Amerika dahil Mexican currency ito imbis na dolyar. Pero mayaman na sila pagdating sa Mexico. Pero kailangan muna nilang isagawa ang plano dahil hinahunting na sila ni Colton. Pagdating nila sa Mexico ay magpapahinga muna sila at naatasang magpapalitang magbabantay sa labas sakaling magparamdam si Colton. Kinagabihan, nagpahinga na din sina Colton dahil sa mga tanong ni Brooke. Naikwento ni Colton na totoo ang sinabi ni Marshall sa kanya. Isa siya sa mga hitman ng gobyerno at walang awang pumapatay ng mga kriminal. Bata pa lang siya ay alam niya nang naiiba siya. Hindi siya palatawa o palaiyak at hindi din siya nakakaramdam ng takot ni hindi nga daw siya umiyak man lang nang lumabas siya sa sinapupunan, sabi ng kanyang nanay. At alam niyang namana din ito ni Brooke sa kanya na kahit namatay na ang mama niya at nilibing sa harap niya ay hindi siya umiyak. At ngayon, porsigido pa si Brooke na matutong humawak ng baril para ipagiganti ang mama niya. Kaya kinabukasan, tinuruan na siya ni Colton at ilang subok lang ay nakuha niya na agad. Nakatulog si Tanda dahil wala daw pumalit sa kanya. Kaya pinagsabihan sila ni James na maghanda sila dahil anumang oras ay darating na sina Colton at kailangang handa sila. Nakarating na nga ang mag-ama pero hindi sila pwedeng basta-bastang pumasok agad dahil kilala agad si Colton. Kaya nagpresenta si Brooke dahil walang nakakakilala sa kanya at kailangan nila ng impormasyon kung nandun nga ang grupo nila James. Tinuruan siya ng ama kung ano ang gagawin niya. Nakapasok nga siya at walang nagsusospecha sa kanya. Nagtanong siya sa isang tindahan kung may bago bang mga dayo sa bayan. Kaso paglabas niya ay nakilala pala ang kabayo niya at nalamang siya ang anak ni Colton. Kaya hinostage siya at inalerto na ni James at nagdagdag pa ng tauhan dahil siguradong dadaluhong na si Colton para sa anak niya. Nakaabang na sila sa bawat sulok. Nagpakilala na si James na anak siya ng isa sa mga pinatay ni Colton at nakita niya mismong nawala ng buhay ang kanyang ama ng kanyang sariling mga mata. Kaya matagal niya nang hinihintay ang araw na ito ng paghihiganti. Nag-aalala na si Colton kaya sumugod na siya. Natanaw agad siya ni Mike mula sa malayo kaya agad siyang nagtago para i-surprise attack si Colton sa bintana. Kaso, siya patuloy ang na-surprise ng kutsilyo sa gulugod. Nakita na siya ng iba at nagputukan na. Nagtago na si Colton kaya pinaghahanap siya ng dalawa sa paligid. Nagbarila na naman sila at tinamaan na siya sa braso kaya nagtago siya ulit. Ginamit na ni James si Brooke para mapalabas si Colton tulad ng nakagawian nila dati. Kaya napalabas na si Colton para makausap ni James sa wakas. Pinaalala ni James ang pagpatay ni Colton sa papa niya at gusto niyang iparamdam din kay Colton kung paanong mawala ng pamilya. Wala nang magagawa si Colton kundi sumuko at kung lalaban siya ay mamamatay si Brooke. Kaya sa huling pagkakataon ay sinabi niya kay Brooke, "Mahal kita." Nagbarilan sila at tinamaan si Colton sa dibdib. Sobrang saya ni James at hindi makapaniwala lang napatay niya ang kinatatakutang Colton. Nakapaghiganti din siya sa wakas. Natutunan ding umiyak ni Brooks at sa galit niya ay ginamit niya na ang natutunan niya kay James.
Maikli lang talaga ang pagtatagumpay ng kontrabida. Maya-maya lang ay dumating na rin sina Marshall at balak sana nilang idispatch na ang katawan ni Colton dahil namatay siyang kriminal. Pero dahil ginawa niya ito dahil sa pagmamahal sa kanyang pamilya at nilunasan ang mga tauhan niya, ay ituturing pa siyang bayani tulad ng kahilingan ni Brooke. May iwan na kay Brooke ang shop nila kasama ng mga perang nakulimbat ni James at magpapatuloy sa panibagong yugto ng kanyang buhay independent. Anong paborito mong pelikula ni Nicolas Cage? I-comment mo nga ang gusto mong i-rewind namin next. Subscribe para sa marami pang masasarap na recap.